Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito naman po ako at matagal po akong nanahimik dahil gawa lang po sa ating sa pamumuno ng ating VP Sara. Pero kung si Ferdinand Marcos Jr. po, okay naman. Pero di sa tinatawag nating Vice Mayor ng Vice President ng ating Pilipinas. Nako, maaga siya nag-declare ng kanyang kandidatura na siya raw ay tatakbo na bilang isang presidente ng Pilipinas. Nako, Sara, Diyos ko naman, kung ako sa iyo, dapat ang inuna mo muna ang impeachment. Sagutin mo ang lahat ng binabato sa iyo at saka ka tumakbo ng presidente. Bakit ka mo? Marami nang nag-alisan sa mga kandidatura mo. Paano ka paniniwalaan at paano ka mananalo kung ang iyong ang galawa mo sa iyong pamumuno ay pagnanakaw lang? Paano na ang ating bayan? Paano na kami? Ikaw lang ang yayaman. Paano naman kami? Hindi nauusad ang Pilipinas. Lalong lulubog. Pag nanakaw lang ang gagawin mo dahil gawa na baka mamaya tatakbo ka ng manalo ka ng isang presidente, baka naman kung ano-ano naman, mga piatos, mga kamote boy, mga ganyan, marami na. I'm sure wala nang maniniwala sa iyo ang taong bayan. Nako, Diyos ko, Inday. Kung ako sa iyo, magtinda ka na lang sa palengke ng kamote dahil ang utak mo, wala kang utak. Hindi ka nababagay sa Pangulo ng Pilipinas. Hindi ka nababagay dyan dahil utak, biyak ka. Ang tanda mo na, talo ka pa ng grade 1. Ano ka ba naman, Sara? Diyos ko, hindi namin kailangan ng pananaw mo. Ang kailangan ng Pilipinas ay marunong makaunawa at marunong sa mga ekonomiya ng Pilipinas ng katulad ni Ferdinand Marcos Jr. Hindi katulad mo. Papasok ka ng politika. Diyos ko, isang damakmak ang iyong kaso. Diyos ko, puro pagnanakaw. Pagnanakaw lang ang gagawin mo sa Pilipinas. Hindi na kami uusad. Lalong lulubog ang Pilipinas sa iyo. Hindi. Haharap ka sa mga foreigner. Hindi ka marunong mag-English. Sige nga, sa iyo lang ay pang pro-China ka lang. Pero kung haharap ka sa mga ibang foreigner, wala. Hindi ka marunong mag-English. Sige nga. Kaya nga hindi ka nagtagal sa DepEd dahil puro pagnanakaw lang ang ginawa mo. Tapos papasok pa ng presidente ng Pilipinas. Wala na. Wala na mangyayari sa buong Pilipinas nito kundi korupsyon. Hindi na kami makakausad. Medyo nakakaangat na kami kay Ferdinand Marcos dahil si Ferdinand Marcos Jr. ay matalino. Hindi katulad mo, bobo. Di naman si Larry Godon, kung pagsabihan ka, boba. Paano pa yan kung ikaw maupo? Baka mamaya nakaw dito, nakaw doon, patay dito, patay doon. Hindi mo naisip na ang tatay mo ay nakulong ng dahil sa pamamatay ng mga tao dahil hindi siya pangmasa, puro pampapatay lang ng tao ang ginawa. Kaya, kung ako sa iyo, Sara, huwag ka nang kumandidato ng presidente ng Pilipinas dahil hindi ka mananalo. Tsaka yung mga kabataan ngayon, ayaw sa iyo, sa totoo lang. Magnanakaw ka lang na magnanakaw sa sambayan ng Pilipino. At yung mga, ewan ko lang, mga PhilHealth, mga OFW, yung mga nanakawan mo lang kami, wag na lang. Tumahimik ka na lang. Hanggang dito na lang po. At maraming salamat po sa inyong lahat. Goodbye, Sara. Good luck
Kung ikaw ibalaban ng Pangulo ng Pilipinas, ewan ko sa iyo, hindi ka mananalo talaga. Maraming salamat po. Bye-bye.